Patakbong tinungo ni Adonis ang burol at ganoon na lamang ang panlulumo niya nang makitang natumba na ang 2 puno ng lawaan ng mga illegal loggers na pumasok sa lugar nila sa baryo ng Baganihan. "Tigil!" sigaw ni Adonis, sabay pakawala ng isang palaso sa uluhan ng mga illegal loggers na nagulat nang siya ay makita. Nagtatawanan pa nga ang mga ito na ipinagpapatuloy ang pagputol ng mga sanga ng puno. Mabilis at maliksi ang kilos ni Adonis na tumakbo papalapit sa taong may hawak na chainsaw at binigyan ito ng malakas na bigo sa muka na ikinagulat naman ito. Nabitawan nito ang chainsaw na sinipa ni Adonis palayo sa kanila. Bumunot naman ng baril ang isang kasama nito, subalit inunahan na siya ni Adonis nang pakawalan nito ang isang palaso na tumama sa palapulsuhan niyang dumikit sa puno ng lawaang pinutol nila. "Hayop ka!" sigaw ng taong tinamaan ni Adonis. Sabay-sabay na sinugod ng 3 natira si Adonis, subalit napakabilis ng binata na halos hindi nila namalaya na isa-isa na pala silang tinatamaan ng sipa at suntok ng binatang tagapagbantay ng Mount Sinalok, ang virgin forest ng Baryo Baganihan. Si Adonis ay nagising at namulat sa magandang tradisyon ng mga katutubo na alagaan at mahalin ng mga likas yaman. Isang matalinong pulis si Adonis na anak ng tribal chieftain na walang iba kung hindi si Datu Karim. Ang Mount Sinalok ay namumukod tangi sa taglay nitong kagandahang angkin sa pagkakaroon ng napakagandang waterfalls, mga endangered species ng puno na halos hindi mo na makikita sa ngayon, mga bulaklak at nagiging tirahan ng iba't ibang uri ng hayop ang bundok Sinalok. Si Adonis ay itinalaga ang buhay sa pagsugpo sa mga taong naisubira sa kalikasan ng kanilang baryo, lalo na ang bundok Sinalok. Likas sa mga katutubo ang pagmamahal sa kinagis ng bundok Sinalok. "Sige na, dalhin nyo na ang mga yan at kasuhan ng illegal logging. Hindi ko sila mapapatawad sa pagpuputol sa 2 lawaan." Seryosong saad ni Adonis sa mga kasamahang pulis nang dumating ang mga ito sa base nila. Nagkatinginan ang mga ito at napapailing na lamang. "Bro, baka naman pwedeng patawarin mo na lamang ang mga yon. Magbabayad daw sila." Masamang tingin ang tinanggap ng kasama ni Adonis mula sa binata. Hindi nakaligtas sa kanila ang pagtiimbagang ni Adonis. Sa isang punong pinutol nila ay ilang buhay ng tao ang kapalit, ha bro? Sa mga kalamidad na napuntahan natin para mag-rescue ng mga tao, ilang buhay ba ang magiging collateral damage ng dahil lamang sa pagpuputol ng puno? Tuwing bagyo at baha, ilang buhay ba ng tao ang nawawala? Sa isang puno ng lawaang pinutol nila, katumbas noon ay ang milyong-milyong oxygen na nawawala na maaaring ibigay sa atin ng berdeng mga dahon. Ilang lupa ba ang hawak ng mga ugat ng punong pinutol nila, ha? Hindi nakapagsalita si Albert na isa sa mga kasamahang pulis ni Adonis. Sobrang dedicated kasi nito sa trabaho. "Kung ayaw niyong kasuhan ng mga yan, pues ako na ang gagawa." Hindi nakahuma ang dalawa sa sinabi ni Adonis at dumiretso na sa loob ng presinto nila. Straight talaga si Adonis kung prinsipyo at paninindigan ng pag-uusapan. Napakatibay ng paniniwala nito na ang kalikasan ay nararapat ng protektahan ng mamamayan para pagdating ng araw ay may bundo pang matitirhan ng lahat. Nagkibit balikat na lamang si Albert at Dennis dahil ayaw nilang madamay sa laban ni Adonis. Sa mga sumunod na araw ay nagtataka si Adonis nang may isang magarang sasakyan nang nakita niyang pumasok sa baryo ng Baganihan. Bitbit niya ang telescope at nasa tuktok siya ng Mount Sinalok kung saan ay tahimik ang kanyang kapaligiran. Tanging mga huni lamang ng iba't ibang hayop ang naririnig niya. Umangkas ang binata sa kanyang kabayong si Puti at nagmamadaling tinahak ang daan pauwi sa kanilang baryo sa Baganihan. Sakto lang ang pagdating niya nang lumabas sa sasakyan ng isang tila kaedad niya lamang na lalaki na diretsyong naglakad papasok sa barangay hall kung saan naroon ang among si Datu Karim. Pagpasok naman ni Adonis ay nagmano siya sa amang nasa edad 6 na mahigit. "Magandang araw, Datu Karim. Ako nga pala si David Monteclaro." Pagpapakilala pa nito. Napakunot noo si Adonis dahil kilala niya ang pamilya Monteclaro at malamang isa ito sa mga anak ng mga Monteclaro. Sigurado siyang pagmimina ang ipinunta ng mga ito dito sa baryo nila. Hihingi ng permiso ang mga ito
para pasukin ng mining company nila ang Mount Sinalok. Didiretsuhin na kita, Mr. Monteclaro. Kung pagmimina ang ipinunta mo sa baryo ko, umuwi ka na lang, iho. Dahil hindi ako papayag na pasukin ng minahan ng Mount Sinalok. Mariing saad ni Datu Karim kay David. Pagak namang napatawa na lamang ang mayamang binata at iniabot kay Datu Karim ang pera. Take it. It's yours, Datu Karim. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Natatawang wika nitong iniwa ng malaking halaga ng pera sa mesa na nasa loob ng envelope. Dahil doon ay napatayo ang Datu. Sinalok ni Adonis ang pera at humabol kay David Monteclaro at pinigil ito sa balikat. Isama mo pa uwi ang dalamong basura. Nakakapagbigay yan ng polusyon dito sa baryo Baganihan, Monteclaro. Idinikit ni Adonis ang naka-envelope na napakaraming pera sa dibdib ni David at iniwan ng binatang Monteclaro na hindi nakapagsalita. May araw ka rin sa akin, Datu Karim, at ikaw, Adonis. Naikuyom na lamang ni David Monteclaro ang mga kamao. Si Adonis ang nakahuli at nagpakulong sa mga tauhan niyang binayaran para pumutol ng lawaan sa Mount Sinalok. Gusto niya ang lawaan na gawing furniture sa bahay nila dahil napakatibay nito, kaya't nag-utos siya sa mga taong pumutol ng lawaan sa Mount Sinalok. Sinubukan niyang bumili ng lawaan kay Datu Karim sa legal na paraan, ngunit hindi inaprobahan ng matandang Datu ang mga papel niya. Sa mga sumunod na araw ay namamasyal ang matandang Datu Karim sa Mount Sinalok kasama ang kanyang anak. Narito sila ngayon sa harapan ng mahiwagang talon sa loob ng Mount Sinalok, ang Tinago Falls. Anak, samahan mo ko. Nagulat na lamang si Adonis nang bumaybay ang amang si Datu Karim sa pampang sa gilid ng talon. Ama, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Adonis sa amang si Datu Karim. Subalit nang makarating na sila sa dulo kung saan bumabagsak ang malakas na alon, ay namangha na lamang si Adonis sa kanyang nakita. Kaya Tinago Falls ang tawag sa talon na ito ay dahil may tinatago itong sikreto, Adonis. Malumanay na wika ng Datu Karim sa kanyang anak na kinawayan nito para sumunod sa kanya papasok sa malakas na rumaragas ang tubig. Basang-basa silang mag-ama nang tumambad sa mga mata ni Adonis ang isang bukana ng yungib na ipinagtataka ni Adonis. Ito ang unang beses na nakita niya ang yungib na ito. Anong meron dito, ama? Nagtatakang wika ni Adonis sa kanyang ama nang maramdaman na niya ang kakaibang lamig sa katawan niya. Ama, kinakabahang wika ni Adonis na nangangapa sa kadiliman. Subalit biglang bumukas ang isang sulo sa silid na sinindihan ng ama niya at napanganga na lamang ang binata nang tuluyang magliwanag ang buong kuweba. Nagliliwanag ang kuweba sa kakaibang kulay ng mga batong nasa paligid nila. Ito ang tunay na kayamanan ng bundok Sinalok, Adonis, na kailanman ay hindi natin ibibigay sa mga minerong yan. Kapag miminahin ng mga batong ito na nasa paanan ng Mount Sinalok, ay tuluyan ng maglalaho ang bundok Sinalok, pati na rin ang buong baryo Baganihan. Kapag minina ang mga mahalagang bato na ito, ay gagalaw ang lupa sa buong bundok Sinalok na siyang mag-uudyok ng maaaring pagkuho ng lupa. Kapag nangyari yon ay maglalaho ang buong baryo nila, nalulubog kasama ng bundok Sinalok. Kaya pala ilang ulit nang gustong pasukin ng mga mining companies ang lugar nila, ito ay nang dahil sa mahalagang bato na naroon sa lugar nila. Napakayaman pala ng bundok Sinalok ng mga mahalagang bato at pati na rin ang mga uri ng diamante na nakapaloob sa ilalim ng bundok na ito. Mas pinapahalagahan ng kanyang ama ang kanilang kultura at ang mga taong namumuhay ng payakat ng mapayapa sa baryo. Pati na rin ang kalikasan na siyang pinaniniwalaang tahanan ng mga diwata na nagbibigay sa kanila ng masaganang ani buong taon. Kapag wala na ako, Adonis, ikaw ang siyang papalit sa akin. Sana ingatan mo ang lugar na ito, nakagaya ng pag-iingat na ginawa ko sa lugar na ito. Seryosong saad ni Datu Karim, sabay takip sa balikat ni Adonis. Kasunod noon ay isang usok na galing sa mga kamay nito, ang inihaplos ng ama sa mga bisig ni Adonis. Kasabay noon ay ang paglabas ng isang maliit na papel na nakalukot mula sa braso nito. Pumikit ang matandang Datu Karim. Sabay inilibing iyon sa malamang braso ng anak. Naramdaman ni Adonis ang kakaibang lakas ng pagsali ng ama ng kakayahan nito sa kanyang katawan.
Kapag may hihingin ka sa mga diwata sa lugar na ito, ay ibibigay nila sa iyo kapag malinis ang iyong hangarin at ang iyong puso. Gamitin mo ang kalayaang ito para sa kabutihan at protektahan mo ang buong bundok Sinalok at ang Baryo Baganihan, anak. Tulungan mo ang mga katutubo sa kabilang bundok pagdating ng araw ng sakuna na daranasin nila sa pakikipag-ugnayan sa mga Monteclaro. Ngayon na lamang naintindihan ni Adonis ang lahat kung bakit sa loob ng ilang taon ay hindi sila nakaramdam ng pagpapahirap. Parating may pera ang ama na itinutulong sa mga taga-baryo. Kompleto rin sila sa kagamitang pangbukid na libreng ipinapagamit ng kanyang ama sa mga taga-baryo. Dahil dito galing ang lahat ng iyon. Pero ang lahat ay may hangganan, Adonis. Mawawala ang lahat ng ito sa isang iglap lamang kapag nag-umapaw na ang kasakiman ng tao at hindi na makontento sa anuman ang ibinigay ng kalikasan. Lahat ay maglalaho, anak. Malumanay na wika ni Dato Karim sa kanyang anak. Lumipas ang ilang buwan, nakagaya ng dati ay tahimik at mapayapa ang Baryo Baganihan. Hanggang sa isang araw ay pauwi na si Dato Karim sakay ng kanyang sasakyan galing sa bangko. Dala ang pera na para sa mga katutubo ay hinarang ito ng mga armadong mga kalalakihan at niratrat ng bala ang buong katawan. Tinangay ng mga ito ang malaking halaga ng salapi at pagkatapos ay iniwan ng walang buhay na si Dato Karim. Parang pinagsakloban ng langit at lupa itong si Adonis habang lumuluhang nakatitig sa bangkay ng kanyang ama na kinuha ng mga katutubo at dinala sa tahanan nila sa Baryo Baganihan. Walang kasing sakit na makita ang butihin niyang ama na wala ng buhay matapos lapastanganin ng mga taong kahaman at sakim sa pera. Siya ang pumalit sa pamumuno ng amang si Dato Karim. Sa mga kamay ni Adonis ay walang kawala ang mga taong nais na lumapastangan sa kalikasan ng bundok Sinalok, lalo na ang mga mining company na mas lalong naging mapusok ang kagustuhang makakuha ng permit mula sa kinauukulan. Lalong naging maunlad ang Baryo Baganihan sa pamamahala nitong si Adonis sa paglipas lamang ng ilang taon. Patuloy pa rin ang kanyang pag-iimbestiga patungkol sa pagkamatay ng kanyang amang si Dato Karim. Pinuno, ito yung nakuha naming kagamitan ng mga gwardiya sa kabilang bundok. Sila yung mga tauhan ni David Monteclaro na nasa kabilang bundok. Mga iligal na baril ang nakuha ng mga katutubo na ngayon ay nasa harapan ni Adonis. Nag-aalala siyang gumagawa ng tunnel ang mga minerong tauhan ni David Monteclaro papunta sa bundok Sinalok. Nabilog ni David ang utak ng mga katutubong nasa kabilang bundok kung kaya't pumayag ang mga itong pasukin ng minahan ng kanilang lugar. Patuloy pa rin ang pagmamasid ni Adonis sa ginagawa ni David sa kabilang bundok. Sa paglipas ng ilang buwan, ay nagbabadya ng magiganti ang kalikasan. Isang araw na makulimlim ang langit dahil may bagyong paparating, ay nagsimula ng mag-alay ng dasal si Adonis at ang mga katribo niya ng dasal para sa kalikasan. Isa ito sa ginagawa nila tuwing may bagyo sa kanilang lugar. Nagdadasal sila para maiwasan ng malaking sakuna sa kanilang lugar tuwing bagyo. Habang nakalood si Adonis sa tuktok ng bundok Sinalok, ay kitang-kita niya ang maitim na kalangitan. Napalood siyang nakadipa ang mga kamay sa kalangitan at nananalangin ng kaligtasan ng kanilang tribo. Kitang-kita ni Adonis ang makakapal na ulap ng kalangitan na ngayon ay sumasaklob sa kalupaan. Dinig na dinig niya rin ang mahinang mga bulong ng lupa. Bumubulong ito ng trahedya at nagbabadya ng kalamidad. Mabilis ang mga kilos niyang napatakbo pababa ng Mount Sinalok matapos humingi sa kalikasan ng gagamitin nilang pera para sa paglikas. Sobrang lakas ng pagkabog ng puso ni Adonis nang marinig ang malakas na pag-ugong ng hangin na paikot-ikot sa bundok. Sa loob ng kuweba ay nakita niya ang malalaking bitak na nasa paligid na ibig sabihin ay ginagawan talaga ng tunnel ng mga minero ang papuntang kuweba ng Mount Sinalok. Wala talaga siyang kadala-dala. Inis na tura ni Adonis habang kinukuha ang ilang diamante na nasa kuwebang nakadikit sa mga bato. Diyos ko, protektahan niyo po sana itong bundok Sinalok na hindi mapasok ng mga minero ni David Monteclaro. Ayokong pagdating ng araw na ang paraisong ginawa mo para sa mga tauhan ko ay magiging isa na lamang kalansay na kalikasan. Panalangin ni Adonis nang hindi nakaligtas sa kanya ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng kuweba.
Kaagad na lumabas ng kuweba si Adonis. Nasa mga palad niya ang ilang peraso ng diamante na sapat para sa ikabubuhay ng mga tauhan niya sa loob ng iilang taon pa. Bilisan nyo! Kailangan na nating bumaba ng baryo. Walang may iwan dito sa Mount Sinalok. Utos ni Adonis sa mga katutubong nakatira sa gilid ng bundok Sinalok at nagbabantay rin ng paligid. Hindi naman ata malakas ang bagyong ito, Datu. Huwag kayong magpakakampante. Kakaiba ang ikinikilos ng kalikasan ngayon. Naririnig ko ang nangangalit na bulong ng daigdig, kaya't kailangan nating bumaba lahat sa baryo. Kaagad namang nakinig sa kanya ang mga katutubo. Kung kaya ay magkatulong silang lahat na bumaba sa baryo, dala ang mga bata at ang matatandang nakatira sa paanan ng bundok Sinalok. Nagtipon-tipon ang lahat ng katutubo sa barangay hall ng Baryo Baganihan. Habang lumalakas ang ulan, nagiging maitim ang langit na pumapailan lang sa paligid, habang ang mga katutubo sa pangunguna ni Adonis ay nagdarasal sa Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Sa kabilang bundok naman ay napuno ng pag-aalala ang mga minero dahil sa lakas ng bagyo at ninanais na lamang nilang lumabas ng minahan. Hindi maaari, manatili ang lahat sa pwesto at ipagpatuloy ang pag-ukay. Malapit na tayo sa bukana ng bundok Sinalok. Nakakuyom kamao na wika ni David nang makita sa monitor na ilang metro na lamang ang layo ay mararating na nila ang bundok Sinalok na kumikinang-kinang sa iba't ibang uri ng mga mahalagang bato. Pero boss, nanganganib ang buhay ng mga minero. Nararamdaman na nila sa ilalim ang paggalaw ng lupa. Nag-aalalang wika ni Datu Matangkas, ang pinuno ng mga katutubo sa kabilang bundok na katabi lamang ng bundok Sinalok. Binabayaran ko kayo para magtrabaho at magukay hanggang sa makuha natin ang kayamanan ng bundok Sinalok. Kaya akong masusunod dito. Bulyaw ni David sa matandang Datu. Pero boss, nagbabala na ang kalikasan. Hindi po pwedeng isugal natin ang buhay ng mga katutubong minero. Pagtutol ni Datu Matangkas sa kagustuhan nitong si David. Kinalabit ni David ang gatilyo ng kanyang kalibre 45 at sininghala ng matandang Datu. Malaking pera na ang nagagastos ko sa operasyong ito. Anong silbi ng ritual at inalay kong piyesta dito sa bundok nyo kung meron namang mangyayaring masama pa rin sa mga taong nasa ilalim ng tunnel? Hindi pwedeng titigil na lamang ang mga minero. Napalunok si Datu Matangkas nang itinutok ni David Monteclaro sa bungo niya ang hawak nitong baril. Totoo pala talaga ang sinabi ng pumanaw na Datu Karim na napakagahama ng kagaya ni David Monteclaro. Niloko siya nito para mamina ang bundok nilang nag-uugnay sa bundok Sinalok. Napakasama nitong si David Monteclaro at napakamakasarili. Sana ay hindi na lamang siya umayon at nagpadala sa mga sinabi nito. Binigyan siya ni David Monteclaro ng maraming pera at nagpatayo ng mga gusali sa lugar nila. Kung kaya ay napapayag siya nitong pumirma ng kasunduan para sa legal na pagmimina nito sa bundok nila. Pero ang totoong target nito ay walang iba kung hindi ang bundok Sinalok na maraming kayamanan sa ilalim ng lupain. Isang malakas na ugong ang nagmula sa itaas ng bundok at kasunod doon ay ang pagyanig ng lupa. Mabilis ang paggalaw ng lupa at pati na rin ang mga kahoy sa itaas ng bundok na sa isang iglap lamang ay papunta sa kabilang baryo, ang Baryo Kamalong. Kasunod noon ay ang hiyawan ng mga residenteng hindi magkamayaw sa paglikas ng kani-kanilang mga tahanan, mga sigaw ng mga natabunan ng lupa, pati na rin ang mga taong nadaganan ng malalaking bato at kahoy. Lumabas na kayo sa minahan! Sigaw ni Datu Matangkas sa kagimbal-gimbal na pangyayaring iyon. Napatulo ang mga luha ni Datu Matangkas habang nakikita ang nangyari sa lugar nila. Sa isang iglap ay nagkaroon ng pagguho ng lupa sa bundok na minimina ni David Monteclaro. Maraming mga taong natabunan ng lupa, pati na rin ang mga minerong hindi na nakalabas sa ilalim ng minahan. Nailibing doon ang buhay ang mga ito. Nagmistulang isang libingan ng bundok Kamalong sa isang iglap. Napaluhod si Datu Matangkas at napahagulgol sa pag-iyak. Nagtaas siya ng tingin nang makita ang isang nakakasilaw na liwanag sa harapan niya. Inilahad ang mga palad sa kanya at tinulungan siyang tumayo. Adonis? Ang mga minero? Ang mga katutubo? Umiiyak na wika ni Datu Matangkas na niyakap ng maigpit si Adonis. Ama, narito kami para tumulong. Ama ang tawag sa kanya ni Adonis
at sa kanilang lahat na 7 datu ng mga tribo sa lugar nila. Adonis, salamat. Salamat anak at narito ka para tulungan kami. Naiiyak na wika ni Datu Matangkas. Nagmamadaling umalis si David Monteclaro sa lugar na iyon nang makita ang kalamidad na nangyari sa lugar. Subalit saktong nakasakay siya sa sasakyan nang pinana ni Adonis ang gulong ng sasakyan niya. Anak ng... Hoy! Inis na itinutok niya ang dalang baril kay Adonis. Aalis ka at tatakasan mo ang dinala mong sakuna. Pwes, dumito ka. Hindi ka pwedeng umalis sa lugar na ito hanggat hindi natin naiaalis ang lahat ng mga minero sa ilalim ng lupa. Asik ni Adonis na nakatiimbagang nakatitig kay David. At sino ka naman para pigilan ako ha? Lumapit ito kay Adonis, sabay tutok ng baril sa binatang tagapagbantay ng kabundukan na ngayon ay mariing nakapikit lamang. Nang dumilat ito, ay nagbabaga ang mga tingin nito na tumitig kay David. Ako ang batas dito sa kabundukang sinisira ng kagaya mong sakim at kahaman. Hindi uubra sa akin ang kawalanghiyaan mo, David. Umalingaw ang putok sa baryo ng Kamalong at umusok ang dulo ng baril ni David na tumama sa katawan ni Adonis. Napaatras si David nang tumalsik lamang sa katawan ni Adonis ang bala sa tila bakal na katawan niya. Hindi man lamang dumugo ang katawan nito. Dumapo ang kamao nito sa pisngi ni David at galit na itinaas ang kwelyo nito. Napatay mo lang si ama matapos niyang naisalin sa akin ang lahat ng kakayahan niya. Pero sa mga kamay ko, David, makukuha ni ama ang hustisya na ipinagkait ng batas sa kanya. Kapag nagkamali ka, ay ililibing kita ng buhay kasama ang mga minero dito sa ilalim ng gumuhong bundok ng Kamalong na sinira mo. Tagaktak ang pawis sa noon ni David nang makitang inagaw ni Adonis sa kanyang baril at winasak sa pamamagitan lamang ng mga kamay nito. Walang kahirap-hirap na pinino-pino ni Adonis sa mga kamay niya ang bakal na baril nitong si David. Anong klase kang nilalang? Nahihintakutang aniya ni David. Ako ang tagapagbantay ng bundok na sinisira mo. At iyon ay dahil sa kasakiman mo. Pagmasdan mo ang gumuhong bundok ng dahil sa pagiging gahaman mo. Hiyaw ni Adonis na inila siya papunta sa minahan. Ngayon nalukayin mo ang mga katawan ng mga minerong nasa ilalim. Napalood si David sa pagod dahil sa pag-uukay kasama ang mga katutubo. Naroon na rin ang mga rescue team at si Adonis. Pero napapansin niyang tila hindi man lamang nakakaramdam ng pagkapagod itong si Adonis sa ginagawang paghahanap sa mga katawan ng minero. Pagod na ako, wika ni David na nanginginig ang mga tuhod dahil sa pagod na nadarama. Hindi ka pwedeng tumigil. 3 katawan pa ang kailangan nating mahanap. Napaluha na lamang si David at nasusuka sa napakaraming patay na minero na nahukay nila. Halos bumaliktad ang sikmura niya sa nakikitang mga patay na katawan ng mga taong natabunan ng lupa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ilang pang mga sandali, ay nakuha nga nila ang 3 pang hindi nahuhukay. Sa kabutihang palad, ay buhay naman ang mga ito. At masayang-masaya sapagkat nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Galit na galit ang 3 kay David. Hindi nila mapigil ang kanilang galit na halos bugbugin na nila ang taong ito. Lumipas ang ilang mga buwan. Kahit papaano, sa tulong nila Adonis, ay unti-unti nang nakakabangon ang kabilang tribo na nasalanta ng pagguho ng bundok. Masakit man ang nangyari sa kanila, ngunit ayos na rin iyon sapagkat wala nang manggugulo pa sa kanila kahit kailan. Sapagkat tiyak na mabubulok na sa bilangguan nitong si David dahil sa pinagsama-samang reklamo at mga patong-patong na kaso na naisampa sa kanya. Ibinenta ni na Adonis ang ilang peraso ng mga diamante para makatulong sa tribo ni Datu Matangkas. Sa kasalukuyan ay pinapanatili nila ang kapayapaan sa bundok Sinalok at sa kanilang baryo. Tulong-tulong ang bawat mamamayan na hindi mapasok ng kahit sino mang minero ang kanilang minamahal na lugar. Sa tulong at pangunguna ni David, kung kaya naman sila'y mayroong kapayapaan at nagkakaroon ng pagkakaisa. Minsan, mas nangingibabaw pa sa mga tao ang kasakiman. Hindi nila iniisip ang maaaring kinakalabasan ng bagay na ginagawa nila. Sa bawat isang punong pinuputol ay 10 buhay ang katumbas nito. Sa bawat bundok na sinisira ay ilang mga buhay ang kapalit.
Sa bawat kasakiman ng mga namumuno ay naroon ang mga taong nagiging sakripisyo ang buhay. Kaya pagbabago sa ating sarili ay dapat simulan habang hindi pa tuluyang nasisira ang ating mundong tinitirhan. Ang kalikasan ay ating alagaan at ang bundok ay ingatan. Muli nating simulan ang pag-aayos ng ating tahanan. Isang puno ang itanim mo, ng preskong hangin ng ating malangha pagdating ng araw at hindi puro polusyon lamang.